Hello, good morning mga lalabs, mga bayots. Pasensya na kayo sa aking itsura kasi nagpa-fasting ako kasi kaya ganito, no? So, malapit naman mag-eid, baka bukas makalawa, tapos na yan. So, pag-uusapan po natin ngayon mga lalabs, mga bayots, itong si Bongbong Marcos. Mukha talagang hindi lang mukha, talagang hindi na normal mga lalabs, mga bayots ang pag-iisip ni Bongbong Marcos. Mukhang kagagaling na naman ito sa batak, kagaya doon sa ginawa niya sa Amerika nung nagsalita siya doon sa harapan sa buong mundo sa United Nations na siguro bumatak muna tapos hindi na nasinghot lahat kaya nung may lumabas na sipon at may puting white powdery substance ang sumama. Ngayon, ito na naman mga lalabs, mga bayots. Dahil sa problema ngayon sa pangdaigdigang langis dahil dito sa awayan ng pagiging tawag dito arrogante at pagiging uto-uto ni Trump dahil siyempre inuutosan ni Netanyahu na si Netanyahu ay eager na gusto niyang kontrolin ang mga bansang Arabo. So ito, Iran, ginulo. So ngayon, kumante ang Iran of course. So inipit nila dyan sa Strait of Hormuz. Ngayon, siyempre nagmahal ang lahat ng bilihin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang daming mga lugar na iniipit nga nila ang kanilang mga gasolina kahit pa sa mga malalaking bansa. Ayaw nga nilang maglabas mag-export sa iba pang mga bansa. So, si Bongbong Marcos, mga lalabs, mga bayot, sa taas na ng presyo ng langis ngayon, March 17, kahapon ngayon 18, sabi niya normal daw lahat. Tingnan mo naman yung presyo ng diesel, 135.20 pesos na. Tapos yung meron pa dito 128. Kapag may premium, may kung ano-ano pang ikan dyan, depende sa klase ng gasolina. May kerosene at yung crudo. Ayun. So sabi niya normal pa daw lahat. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na wala umanong dapat ipangamba ang publiko sa supply ng pagkain at mga pangunahing bilihin sa bansa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Talagang tatandaan niyo mga lalabs, mga bayot, ginawang sumsuman pa or pulutan si Bongbong Marcos sa isang game show doon sa Australia na kung saan ay tinanong kung anong kurso ba ni BBM sa Oxford University na 2 bisis siyang nag-aral ay bagsak. Hindi pala economics, hindi law, kundi politics. Bagsak 2 bisis. Yun ang sagot doon. So ngayon, dito, pagdating sa issue na to, hindi nakikita ni Bongbong Marcos. Hindi niya alam. Sabagay, wala siyang alam dahil elitista siya, oligarko. Wala siyang alam sa mga, kasi mapira sila. Marami silang ninanakaw ang tatay niya noon. So, laki sa yaman, laki sa layaw, Jeprok, si BBM. Na kapag tumaas ang presyo ng langis, tumaas din ngayon diyan sa Pilipinas ang presyo ng kuryente, sumabay. So kapag tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo, ang bayad sa kuryente, tapos aakyat din yung pamasahe. Dito kayo ngayon magugulat sa sinabi ni Bongbong Marcos ha. Tapusin na natin ito. Ayon sa Pangulo, mananatiling maayos ang daloy ng supply mula pagkain hanggang abono kaya hindi kinakailangan ang panic buying o hoarding. Hindi naman yan siya tawag dito, maiiwasan. Maraming nagho-hoard ng mga produkto kapag mga ganito. Tapos bibinta nila ng mahal.
So, nananatili daw maayos ang daloy ng supply. Normal lang muna ang ating mga presyohan at tiniyak nga natin ang supply natin maganda naman. Talaga, maganda naman daw ang supply ng pagkain, bigas. Yung bigas nga ngayon sa Pilipinas. Yung pinakamura ngayon ay 50, may 70, 80 na nga ang kilo. Depende sa klase. Yung mga basic goods daw. Binigyan din na patuloy minomonitor ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga pamilihan upang maiwasan ang kakulangan at mapanatiling abot kaya ang presyo. Ay, naku po. Pahayag inilabas sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado na may direktang epekto sa transportasyon, produksyon ng pagkain at kabuuang gastusin ng mga Pilipino. Tapos dito, dahil sa presyo ng langis dyan sa Pilipinas, diesel, yung kerosene, may green oil, may premium pa, hindi pa daw panahon para magtaas ng pamasahe. Biruin niyo yan. Mahigit 100 na yung yung litro, hindi pa rin daw panahon para magtaas ng pamasahe. Yung mga transport group, no? So, ano yun? Patatabayin ni Bongbong Marcos itong mga oligarkong negosyante ng langis sa Pilipinas, tapos papatayin niya yung mga maliliit na mga gaya ng tricycle driver, jeepney driver, mga bus dahil ayaw pa niya papagtaasin ng pamasahe. So nag-utos daw si Marcos Jr. sa Department of Transportation na ipagpaliban muna ang anumang pagtaas ng pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kasi yun, nagbibigay daw siya ng mga subsidy 5,000, hindi naman lahat nabigyan. Nakakalungkot, no? Yung mga ganito. So, hindi pa panahon na para dagdagan pa ang gastos ng ating mga commuter. So, paano naman yung mga tawag dito, nasa transport group, namamasada sila, umiikot sila, nagtitipid sila para lang tawag dito, may kikitain, tapos ayaw mo magdagdag ng pamasahe. So sila yung papatayin ni Bongbong Marcos. Nakakalungkot na mayroon tayong ganitong klaseng presidente. Sa totoo lang. Mabuti na nga lang talaga at hindi si BBM ang nagiging presidente noong pandemic. Kung wala, baka ubos lahat ng mga Pilipino sa Pinas. Patay sa coronavirus. So, kung Bongbong Marcos, normal lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Pati normal ang kanilang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, dyan sa flood control projects. Normal sa kanila yung panggigipit nila sa mga ibang politiko na mga kritiko nila, lalo na kay BP Sara. Normal yun. Lahat ngayon kay Bongbong Marcos, normal. Kahit naghihirap na naghihingalo na marami na ngayon ang gutom na mga Pilipino, walang trabaho, maraming mga Pilipino ang walang tirahan, mahigit 4.5 o sobra na ngayon milyon ang walang tirahan, normal pa rin yun. Maraming mga taong naapektuhan ng mga pagbaha dahil sa kanyang putang inang flood control projects, mapapamura ka talaga. Normal kay Bongbong Marcos ang lahat. Pati yung kanyang pagsinghot, normal din.